Hi guys, panibagong linggo, panibagong weekly vlog na naman. Tara at samahan niyo akong ibahagi sa inyo ang mga naganap sa akin ngayong linggo. Ngayong araw ay nagpapalinis ako ng aircon ko dito sa aking living room. Isa itong paraan para mapanatili nating nasa magandang kondisyon yung air conditioning unit natin. Bukod sa pagtanggal ng mga dumi at ng mga alikabok na sumingit dito, ay nakakatulong din ito para mas lalong lumakas at lumamig yung buga ng hangin galing dito sa air condition. Kinabukasan ay office day na naman. Paalis na ako ng bahay nito at papasok ako ngayon sa office namin sa Cubao. Maganda yung panahon ngayon. Hindi makulimlim at hindi rin maaraw. Tingnan nyo guys, sobrang ganda ng mga ulap dito sa Malolos. Pagpasok ko ng NLEX ay ganun pa din yung panahon. Gantong panahon yung masarap bumiyahe, hindi umuulan, hindi din sobrang init. Pagpasok ko dito sa Manila ay ganun pa din yung panahon. Nandito na ako ngayon sa Araneta City dito sa Cubao, Quezon City. May mga meeting lang akong attendan ngayong umaga at pagkatapos nun ay magla-lunch na din kami. Nandito na kami ngayon sa Gateway Mall 1. Kakatapos lang ng mga meeting namin. And dito namin napag-decidean mag-lunch sa Max's. Nag-order lang kami ng sinigang na baboy, sinigang na bangus belly, syempre di mawawala yung Max's classic fried chicken, at sizzling tofu. Tara guys, kain tayo! After namin mag-lunch ay nagpunta lang kami ni Karen dito sa Ivy Styles, Araneta City. Isa itong hotel na katabi lang din ng Gateway Mall 2. Naghahanap kasi kami ng available na conference room para sa aming FY25 planning. Nagpunta kami dito para na din makapag-ocular visit and ma-check yung mga amenities na ino-offer nila dito sa hotel na to. Tapos dito may outdoor space din sila. And kita mula dito yung office building namin. Walking distance lang kasi to mula sa office namin. Tapos pinakita din sa amin yung roof deck ng Ivy Styles Hotel. Meron silang bar dito and infinity pool. Guys, ang lakas ng hangin dito. Kitang-kita nyo naman sa wave dun sa swimming pool. Tapos may 360 view dito ng Metro Manila. Na-imagine ko na sobrang ganda dito tuwing gabi. Pagkatapos namin mag-ocular ay bumalik na din kami ng office. May mga meeting pa kasi kami na kailangan namin attendan. After ng mga meeting namin ay nagkaayaan naman kami dito ni Karen sa Empanada Nations. First time kong kakain dito and sabi ni Karen masarap daw yung empanada nila dito. Bali yung empanada nilang ino-offer dito ay yung sikat na Ilocos empanada, yung kulay orange na empanada. Kayo guys, nakatikim na ba kayo ng Ilocos empanada? I-share nyo naman sa comment section. Located itong Empanada Nation dito lang sa building namin. Ang weird lang kasi 1 year na ako dito sa building namin pero first time ko palang makakakain dito. After ng work namin, ay na-invite naman ako ng kabilang team na sumama sa kanilang year-end team dinner. Dito kami magdi-dinner sa Blake's Wings and Steaks sa Katipunan Avenue. Ito yung ilan sa mga in-order namin. House Caesar Salad, Blake's Nachos, tapos lahat kami may unlimited iced tea. Umorder din kami ng spaghetti with dried tuyo in olive oil, tapos yung Blake's Signature Pork Ribs na sobrang sarap, at tigi-tigis ang serving ng Java Rice, pero sobrang laki nito guys. For dessert naman ay nag-order kami ng Brovel a la mode. At ito naman yung team na nag-invite sa akin. Ako yung nagte-take ng picture dito kaya crispy sinasabi nila instead of cheese. After namin mag-dinner sa Quezon City ay umuwi na din kami ng Bulacan.
Yung dalawa sa kasama ko mag-dinner kanina ay kasama kong umuwi ng Bulacan. Kaya naman nagkaayaan muna kami mag 2 bottles dito sa Fernando's Resto and Sports Bar. Located lang ito sa City Walk dito sa Malolos. May live acoustic singer dito at may billiard table din. Tapos katabi lang din ito ng City Walk Badminton Court. Tapos syempre di mawawala yung picture taking. After ng 2 bottles ay nagsiuwian na din kami. Meron pa din kasi kaming pasok nito kinabukasan. Kaya chill lang talaga yung pag-inom namin ng 2 bottles. Kinabukasan ay paalis na ulit ako ng bahay. Pupunta ulit ako sa Quezon City pero hindi na ako papasok ito sa office namin. Dahil ito yung araw na mag-FY25 planning kami dun sa Ivy Styles Hotel. Ito yung conference room sa hotel na chinek namin ni Karen kahapon. Maganda ulit yung panahon ngayon at salamat naman at hindi umuulan. Mas masarap talaga magbiyahe pagka ganitong panahon. Kapag maulan kasi nagiging madulas yung kalsada lalo na dito sa NLEX. And nandito na ako ngayon sa Gateway Mall 2. Yung Ivy Styles kasi ay may entrance dito mismo sa Gateway Mall 2. So hindi ko na kailangan lumabas pa sa kalsada mula sa parking area papunta dito sa Ivy Styles. Yung elevator nila ang futuristic na style. Tapos ito yung hallway papunta dun sa conference room. Maraming conference room na available dito. Ito naman yung ilan sa mga food na in-order namin. For starter, meron kaming macaroni salad and pumpkin soup. Guys, ang sarap ng pumpkin soup na to kasi may nilagay silang pesto oil. For the main dish naman ay itong pickled pork belly with veggies on the side. Sobrang lambot nito pero hindi ko masyado nagustuhan yung lasa. Tapos ito yung for dessert namin. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero meron siyang fresh strawberry. For snack naman ay itong aglio olio. Itong pasta na to guys, nagustuhan ko siya. Tapos na yung FY25 planning namin at papunta na ako ngayon dito sa parking area para umuwi na ng Bulacan. Weekend na ulit guys and makulimlim yung panahon ngayon. Ngayong araw ay nakaschedule ako para magpalit ng aking bedsheet. Kung magpapatuloy yung panahon na makulimlim at umulan mamaya, ay baka sa ibang araw ko na lang ito labhan. Pero today, kailangan ko na talaga palitan yung bedsheet. 2 weeks ko na kasi itong ginagamit. Guys, na-mention ko na before sa mga previous vlogs ko na mahilig ako sa mga dark colored bedsheets, lalo na yung color black and gray. And sa isang Shopee shop ko lang to binibili. Ilalagay ko na lang ulit yung link kung saan ko to na-order guys. Sa lahat ng bedsheets ko ay ito na yata yung pinaka-light sa lahat. In-order ko to kasi nagustuhan ko yung geometric 3D design niya. Ang nagustuhan ko din dito ay hindi buong bedsheet ay light colored. Light colored siya dito sa bandang uluhan. And then nagda-dark naman siya hanggang dun sa may paanan. Guys, hindi ko na nasama dito sa video pero binacuum ko yung ilalim ng kama at ginamitan ko din ng dust mite vacuum cleaner yung bed. Tapos dito nilalagyan ko lang siya ng bedsheet clips. Na-share ko na din ito sa inyo before guys. Gumagamit ako ng bedsheet clips kahit garterized na yung bedsheet na ginagamit ko. Yung bedsheet clips kasi ay nakakatulong para mas lalo maging fitted and hindi magulo masyado yung bedsheet habang tayo natutulog. Yung link ng bedsheet clips, vacuum cleaner, at yung dust mite vacuum cleaner ay ilalagay ko na lang sa description box below. After ko malagay yung bedsheet, ay pinalitan ko na din yung mga pillowcases ng unan ko. Bali pag umorder kayo ng bedsheet ay may kasama siyang 2 pillowcases. Tapos, separate order na lang yung flat sheet o yung kumot. Tapos, nag-order din ako ng additional 2 pillowcases. 4 kasi yung ginagamit kong unan. And gusto ko lahat ng unan at kumot ay katerno ng bedsheet. Kayo guys, terno-terno din ba yung bedsheet, kumot
at pillowcases nyo? I-share nyo naman sa comment section. After ko mapalitan yung bedsheet ko, ay nag-spray naman ako dito ng disinfectant. Isang way din ito para mapanatili nating malinis yung kama natin. Tapos na ako guys magpalit ng bedsheet. Nung bandang tanghali guys ay umaraw na. Kaya naman nalabhan ko na din yung bedsheet na tinanggal ko kanina. Hindi ko na na-videohan yung paglalaba at pagsasampay ko nito. Medyo uminit kasi yung panahon kanina. Tapos nito mga bandang 6 PM ay nag-treadmill na ako. Sobrang happy ko guys kasi nagiging consistent na ako sa pagte-treadmill ko. Kung dati ay once a week, ngayon ay nakaka 5 times a week na ako. Yung 2 araw na hindi ako nakakapag-treadmill ay during in-office day o kaya naman ay pag may lakad pag weekends. Tapos kung dating 30 minutes lang, ngayon ay umaabot na ng 45 minutes to 1 hour yung pagta-treadmill ko. I'm looking forward na mag-improve palalo yung pagta-treadmill ko. Nagpapahinga lang ako dito saglit tapos maliligo na din ako. Ngayong gabi din kasi ay nagkaayaan yung mga friends ko na magsamgyupsal kami dun sa Kalumpit. 8 PM na guys nung umalis ako ng bahay. And syempre dito tayo sa favorite kong Samgyupsalamat sa Kalumpit. Dito kasi ay nag-accept sila ng customer as late as 9 PM. Tapos nagko-close sila hanggang 11 PM. Or depende kung may customer pa, nag-extend sila hanggang 12 midnight. Unlimited Korean barbecue dito. And 599 per person yung rate nila. Itong beef enoki roll, yung isa sa mga favorite ko dito. Favorite ko din yung egg soup nila and yung chicken tenders nila. Tapos gumagamit din sila ng charcoal dito instead of butane gas stove. Kaya naman mas masarap dito dahil sa smoky flavor na dinadagdag ng charcoal. Madami din silang ino-offer na side dishes dito. And lahat ng side dishes ay masasarap. Tara guys, kain po tayo. Gusto niya kasi yung medyo toasty siya dito. Like this. Ang kasama ko nga lang pala mag-samgyup ngayon ay si Ian at si Vince. Sobrang sarap talaga mag-food trip lalo na pagkasama mo yung mga friends mo. After namin mag-samgyup ay umuwi na din kami. Yun lang muna guys for this vlog. See you again next week and thank you for watching.